Okay, pagpapatuloy natin ang ating paksa tungkol sa naiwan nating naputol na topic sa Cognitive Nutrition Framework. Talakay natin ang carb timing at chrononutrition para sa mga gawa at estudyante, no? Ang glycemic buffering, yung pagbaba ng GI ng pagkain, no? Then at dito tayo naputol sa retrogression methods. Ang malamig na kanin o katulad ng bahaw na masaan kapag ito pala ay sinangag at hindi naman siya mamantika, ay nagsisilbi itong pagkain ng gut o microbiome na gumagawa ng short chain fatty acids na nagpapatalas sa utak. So, itong micronutrient fortification naman, para naman ito sa synaptic plasticity upang mapagana ang likas na talino ng tao. Kailangang tustusan na ang utak na kulang sa puting kanin. Gaya ng vitamin B complex para sa energy synthesis ng neuron. So, tandaan po natin mga kababayan na ang vitamin B complex pala ay para sa energy synthesis ng neurons, Then ang omega-3 fatty acids at zinc ay para sa mabilis na signal transduction sa pagitan ng brain cells upang maiwasan ang brain fog, So kapag kulang pala tayo sa omega-3 fatty acid at zinc, nakakaranas ang isip natin ng brain fog, Ang sanhi kapag nagkaroon tayo ng brain fog, di ba, ayon sa nakaraang paksa natin, ay nagiging sunod-sunuran ng isang tao, nagiging submissive, So ang susunod na hakbang natin ay ang konsepto na isang critical na sangkap ay para sa ating pangkalahatang vision para sa pagsasarili ng bansa, ang paglaya mula sa pagiging matalinong alipin. Ito ay nagsisimula sa pagbawi ng kontrol sa ating sariling biology at pag-iisip. So, nais nating lumaya bilang isang matalinong alipin, kailangan nating bawiin o makontrol ang ating sariling biology at pag-iisip. At upang mailapat natin ito sa ating kasalukuyang inisyatiba, gaya ng ating mga sinusulong ng mga advanced Pinoy, matatalinong Pinoy na nag-iisip, na walang emosyon, at upang makagawa tayo ng blueprint na isang moderno, synchronized na lipunan, ay dapat nating tingnan paano natin gagawing practical at katanggap-tanggap ang ating programa ng Cognitive Nutrition Framework, sa mga lokal na pamayanan, sa paraang hindi naman nakakaramdam ng pagka-alienate. Yung parang naninibago kayo sa nakasanayan na kultura ng pagkain natin. So, dito papasok yung ating alternative ingestion na tinatawag. At bilang pagkapayaman sa paksang ito, ang alternative ingestion ay isang napakatalas na akbang, mga kababayan. Kung gagamitin natin ang purong lohika, hindi natin kailangang baguhin agad-agad ang ideolohiya ng tao upang baguhin ang kanyang lipunan. Maaari nating simulan na pagbabago sa paraan kung paano niya kinukonsumo ang kanyang enerhiya. Ang konteksto ng ating pag-aaral na ito, mga kababayan, ang alternative ingestion ay hindi nangangahulugan na pagbili ng mga mamahaling capsules o pag-import ng mga foreign superfoods. Ito ay isang scientificong pag-re-engineer na kung ano ang kinakain, paano ito hinahanda, at sa anong pagkakasunod-sunod ito isinusubo upang mabasag ang insulin serotonin loop na magpapanatili sa utak sa survival mode. Uulitin ko kasi napakahalaga po ng ating paksang ito,
Sa konteksto ng ating pag-aaral, ang alternative ingestion, tandaan niyo po yung keyword, alternative ingestion, ay hindi nangangahulugan ng pagbili ng mga mamahaling kapsul o pag-import ng mga foreign superfoods. Ito ay ang scientificong pag-re-engineer na sa kung ano ang kakainin. Paano ito ihahanda at sa anong pagkakasunod-sunod ito isusubo upang mabasag ang insulin serotonin loop na nagpapanatili sa utak sa survival mode. So pagyamanin natin ang konseptong ito sa pamamagitan ng tatlong pangunahing haligi ng ingestion hacking, no? Una, ang sequential ingestion, ang pagkakasunod-sunod ng subo sa pagkain natin. Ito ang pinakamahalaga dahil ito ay budget neutral. Walang babaguhin sa binibili ng pagkain. Walang babaguhin sa bibili ng pagkain kung ano. Ngunit babaguhin ang disiplina ng pagkain. Napatunayan sa modernong neuronutrition na ang pagkakasunod-sunod ng pagpasok ng pagkain sa bibig ay nagdidikta ng glucose spike sa utak. Kaya dapat nating malaman ano ang dapat magkakasunod